Xin chào! Welcome to Vietnam! Kung saan mamamasyal tayo sa iba't ibang part ng Vietnam. And today, day 2 namin dito sa Hoi An. Bago namin umpisahan yung tour namin sa ibang province na alis na kami dito sa Hoi An, ay magbe-breakfast muna kami dito sa... Saan ba to? Dito sa Van Mi Puong. Ayan. Sikat yan dito dahil pinuntahan siya ni Anthony Bourdain na sikat din, pero di ko siya kilala. Ayan siya, oh. Ayan. Since 1989, so kung kahapon nag-Van Mi Queen kami, ngayon naman dito kami sa Van Mi Po. Hey, breakfast time. Yung sikat na lang Van Mi dito. Vietnamese coffee. And ito yung Hoi An Khao Lao. Khao Lao noodles. Yan yung isa sa sikat na pagkain dito sa Hoi An. Na ang alam ko dito mo lang siya makakain. Or dito talaga siya nag-originate sa Hoi An. Correct me if I'm wrong. Let's do this. Okay, after 1.5 hours na drive mula sa Hoi An, dumaan kami ng Danang. Ito, nandito na kami ngayon sa first stop namin sa aming Hue City Historical Tour. Actually, wala pa kami sa Hue City. Nandito pa kami sa Hai Van Pass. Ito yung mountain road na nagiging border ng Danang and ng Hue. Okay, mabilis na stop lang dito. Punta na kami sa next destination namin. Okay, our next stop ay dito naman sa Lop An Lagoon. Ito siya. 1 hour away ito from Hue City kung saan kami pupunta. And hello. Ayan siya, lagoon siya. Ano yan? Mix of salt and fresh water. Kasi nakikita niyo mga stick na yan, mga taniman niya ng talaba. Oyster. Ito siya, tingnan niyo. Yung mga gulong ng bike, yun yung nasa ilalim ng mga stick na yun. Doon nila pinapatubo ang mga talaba. Sabi ng driver namin, 1 kilo, mga around 50 pesos. So magstay kami dito ng mga 30 minutes, magsi-CR lang. Rest stop lang to, restroom stop. Kasi mamaya wala na rin may hintuan para mag-restroom. Okay, after 1.5 hours na drive, nandito na kami sa Hue City. First destination namin is itong Citadel. Ayan siya. Yan, mga kanyon. Para siyang Intramuros, pero mas malaking version. At mas malawak na version. Yan. We're already inside and ang laki niya. May mga kanyon dito. Hindi siya yung mga parang nabubulok na kanyon. Malalaking kanyon talaga siya. Okay. Yung binook namin sa Klook, kasama na yung ticket dito sa Imperial City. Yung ibang kasama namin, hindi. So, bumibili sila ng ticket nila doon. Yan, nasa likod namin ngayon yung Citadel and yung malaking Vietnam flag. Na according sa tour guide namin, yan daw is facing South Vietnam. Tapos, ito namang gate na to, isa yan sa 4 main gates dito sa Imperial City, facing North Vietnam naman yan. So, ayan siya, madaling nagpipicture dyan. Yung mga naka-costume pa kagaya ng magjowa na yun. So, kaya may naka-costume din dito kagaya niyan. Pasok na kami. Yung pinapasukan namin ngayon is tinatawag nilang Elephant Gate. Dahil noong unang panahon daw dito pinapadaan yung mga elephants. Hey, now we're inside the Imperial City. At ayan, ang laki. Ang laki dito sa loob. Pak. Meron sa atin yan sa mga sementeryo. Oo, sa mga Chinese cemetery. Madaming ganyang bulaklak. Ayan siya. So, ito ang itsura niya sa loob. We are inside the Imperial City. Ayun. You see the dragon fighting the cheetah. 1, 2. Ayan, may mga koi fish din dito. Kung nakikita niyo, mga kaibigan. And ayan. So, nasa likod ko, yung South Gate. Pumasok na kami dyan. And eto, papunta kami ngayon sa
Hindi ko alam kung ito ba yung pinaka-palace. Pero ang sabi ng tour guide, sa gitna daw nito, dyan dumadaan yung emperor dati. Pavilion there. Okay. According sa tour guide namin, ito pala yung palace kung saan nag stay ang emperor. Ayan. Ngayon, papanik na kami doon. And mag-explain pa yung tour guide namin. Mamaya, bibigyan daw niya kami ng time mag-picture-picture dyan. Here, I saw you see the Yan ang aming tour guide. Ini-explain niya sa amin ang mga bagay-bagay sa lugar na ito. normally here Mostly parang about mga emperor, mga inside there and you will may kinalaman sa Chinese culture. look down. He said the emperor called you. Look at me. So you look him. Okay, at last, papasok na kami. Video na tayo dito. Kaya lang, bawal mag-video and bawal mag-camera sa loob ng Imperial Palace. Here we have a special here. You know. This palace is a view in No camera allowed. 1805 over here. 1805 pa daw ginawa ang See the palace na color ito. is look new color, right? We repaint it. Dito kami sa loob ng Imperial Palace. Bawal actually mag-picture and mag-camera sa loob. Pero pag nakalagpas ka na dito sa part na yan, pwede na. So, ayun ang loob niya. Full red. Glossy red. And then, yan. Parang golden yellow. Tapos ang sabi, gold-plated daw tong sa gitna na yan. Okay, tuloy ang tour. Ito naman daw ang isa pang place na pinag-i-stayan ng emperor kapag ka gusto niyang makita ang full moon. So pinagawa yan specifically for that. Okay. La tenía eso solamente para eso, Mari. Sobrang lawak ng lugar na to. Buti na preserve nila. Yung mga emperor. Pak. Theater. Ito naman daw ay theater. So pag kami mga special guests ang mga emperor, dyan sila in-entertain. Around here, madami ding film na nakasabit kaya niyan. Ito talaga yung picture nung 1922. Yan yung emperor nila. Galing no? Pati yan na preserve. So we are currently inside the Forbidden City. Ito daw. Dito daw nakatira yung mga empress, yung concubines, yung mga babae ng emperor. Ayun, pupuntahan din namin yan. Hindi ko alam kung ano yan. So, sundan na lang natin ang tour guide. Bibigyan na kami ng free time para mag-picture-picture and pumasok dito sa loob nito. Ito daw is yung palace kung saan tumira ang last emperor ng Vietnam. And ang emperor na to ay ang faithful emperor dahil wala siyang concubine. So ayun. Pasok na kami sa loob. It's a view in 1933. Yan. Palabiro ka talaga. Binigyan kami ng 15 minutes lang para pumasok dito sa palace na to. Magpipicture lang kami. Tapos babalik na kami dito sa meeting place namin na to. Okay, pasok na kami sa loob. Ang init dito sa labas. Pero ang ganda kasi ng itsura niya. Tingnan niyo. Diba? Sobrang colorful pala niya. Pag tinignan nyo ng malapitan. Lalapit natin. Diba? Ang ganda. Pasok tayo. Dito na tayo sa loob. Ito itsura niya. Yan. Ganda, diba? Biruin nyo. Dito tumira ang last emperor ng Vietnam. Siya yata. Baka siya yun. Tapos, ito naman yung asawa niya. Ito. Ganda ng asawa niya. Baka kaya
Hindi siya humanap ng concubines. Okay, after ng lunch, tuloy ang tour. Nandito naman kami ngayon sa katabi ng Perfume River. Ayan. Pero ang pupuntahan namin is hindi yung river, kundi yung temple. Pero sana papuntahin kami doon para mag-picture later. So ayan, daming bilihan ng souvenirs, pero medyo madalian ang tour na to. Hindi kami masyadong humihinto. Dahil tindang putas, suha, rambutan, mangustin, lychee. Parang gusto ko yun. No? Taho. Okay, according sa aming tour guide, ang pupuntahan pala namin ngayon is yung pagoda. Ayan siya, pasok tayo dyan in a bit. Yeah, I just get really confused when they're going. Maganda sa lugar na to. Actually, sa buong Hue, super daming puno. Sobrang daming puno. Kaya, kahit na mainit ang panahon, medyo mapresko dahil sa madaming puno. Ay, charot lang. Ayan o. Dito kami sa part ngayon. Sobrang daming bonsai trees. Oh, star fruit. Yes, we have that in the Philippines as well. Wow, English. Nahuli niyo tuloy ako sa pagsa-social climbing ko. Ang daming ano dito. Ang daming bonsai trees. Dito. Actually, yun yung pinunta namin dito. Yung pagoda na yun. Ayun. Ganda, no? In this car. Next stop ay dito sa isang Buddhist temple kung saan makikita natin ang tinatawag nilang Laughing Buddha. In-explain ng tour guide namin kanina. Kaya pala yung Buddhism sa Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar. Tapos Buddhism sa China, Japan, and dito sa Vietnam. Para siyang magkaiba in terms of mga, di ba sa Thailand, yung mga saka sa Cambodia, yung mga Angkor Wat, Wat Po, mga ganun. Iba yung style ng Buddhism dun. Dalawa palang uri ang Buddhism. Pero nakalimutan ko yung tawag. So ito, yun yung mga Buddhism. Ano, may mga monks kaya sila. Hindi ko sure. Pero pasok tayo. Ayan, dito na kami sa loob ng pagoda. Ganda. When you cook, when you go out here. Ganda dito. Ito siya, malapitan. Akala ko nga mas mataas pa siya sa mga picture pero hindi pala, no. Kami ditong mga ganyan. Mga makukulay na alam ko anong tawag dyan eh. Pero maganda dito. Peaceful. Closer look sa pagoda. Ganda niya. Sabi ng tour guide namin, yung symbol na to ay for long life. And turtle siya. Katapos dito sa banda dito, ay meron ding turtle. Ay, sorry. Here. Okay. Yung tanaw na tanaw ang Perfume River. Nasabi nung tour guide namin kapag ka nagtag-ulan na daw, nagiging brown daw yan dahil putik galing sa bundok. Tapos dito ang pinakamagandang picture spot. Papa-picture lang kami. Okay, after na few minutes drive mula doon sa pagoda, dito na kami sa last destination of this Hue City Historical Tour. And ito yung Tomb of Emperor. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero ayan, papanik tayo ng mga 100 plus steps. Yung clock tour na binok namin, kasama na yung ticket para dito. Nihingal ako. 120. Yan siya. Ang init nga lang talaga.
Okay. Follow me first, everybody. We stand on top. Mamaya na daw mag-picture as usual. To the fifth floor first. Ayan siya. Papanik pa kami ng mataas-taas dito. Hindi ko rin. Mataas at mainit. Ay, Pababa talaga. Didikit talaga ako sa inyo. mataas siya. O, tinan nyo. Ay, Diyos ko. Sayang rejuve. Wow. Pero maganda siya in fairness. Parang yung kulay ng mga bato is super kakaiba. Ayan, meron pang mga ano. Meron pang mga statue doon. Ganda ng kulay ng bato niya. Parang Stand with me, your group. volcanic rock yung ginamit. Wow, volcanic! You have free time later. Take photo. You have free time later. Is that so? 1931. Ayun pala. 11 years. White pala talaga tong tomb na ito. Kagaya niyan. Pero dahil nga daw sa weather, naging kulay ng parang blackish na ganyan. No bomb, no battle here. Because the tomb is very far from the center of the city. Ayan. Tuloy ang tour/pahirap. Tingnan mo yung tour guide namin. Tumatakbo. Tapos kami nagbam. Ayan siya. Bibigyan naman doon niya kami ng time na mamaya picture. Can I bring my camera inside? Okay, pwede daw magpasok ng camera. Okay. Here. Okay, pasok na tayo sa Tomb of Emperor Kaidun. Si Emperor Kaidun ang 12th emperor ng Hui. Ng Dirk. Ayan siya, oh. Look. Diba? So beautiful. And we move to the fan area. This way. Ganda. Very colorful. Parang yung isang castle doon sa Imperial City. Isang palace doon sa Imperial City kanina. Tourist spot. Everything original except the fan. Fan nerd. Okay. Okay naman. Worth it naman pala yung pagpanik dito kasi sobrang ganda. Special fan. Yeah. Tell you this one, we are standing in. Okay, at last, we're done. Tapos na kami dun sa Emperor of... Nakalimutan ko na naman yung pangalan. Basta tapos na kami dun. After here, babalik na kami sa Danang. And later, magna-night tour kami sa Danang. So, sa next video ko na lang siya ipapalabas. Till then, goodbye.